Tayo po ay mapalad sa umagang ito. Ang ating pong tagapagsalita ay talagang kilalang-kilala na natin. Siya po ang head elder ng PBCC at siya rin po ang chairman ng PBCM, Pasig Bible Christian Mission. Kung meron pong isang characteristic na magagamit ko sa kanya, ay siguro kung merong isang tao dito sa PBCM na nananalangin sa bawat isang miyembro, siya ito. Siya itong taong ito. At kung nakikita niyo siya minsan na nagsasalitang mag-isa, wag ho kayong magugulat dahil siya po ay nananalangin para sa inyo. Atin na pong tawagan siya ang ating Elder Oscar Manansala. Kailangan ako. Ano na ako? Hindi ba ako nakamute? Yeah. Salamat, Pastor Alan. Good morning po sa inyong lahat. Papasalamat ako doon sa ating music team. Na-bless po ba kayo? Nakasamba tayo kanina. Amen. Amen. Ng Panginoon. You are a blessing to us this morning. I am sure to all of us. Ang ating music, talagang I was able to worship the Lord. At bila ako magtaas ng kamay sa pagsamba, pero nagtaas ako ng kamay kanina. Mabuti si Ate Linda pero nakikita ng iba sa inyo. Purihin ang Panginoon. So nandun po tayo sa pag-aaral natin sa Mateo 22 verses, ang binabanggit po rito 37 lang. Jesus affirms the most important commandment, the great commandment sa ibang salin. Ano yon? Sa magandang balita, Biblia, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Doon sa Marcos 12:30 ay dinagdagan pa niya at ng buong lakas. Sa umaga pong ito, yun ang pag-aaralan natin, yung tungkol sa pinakadakilang utos ng Panginoon na pinagkunan po nito doon sa Deuteronomio 6:5 in particular. Ang sabi ng Panginoon doon ay mamaya babasahin din po natin yan sa Tagalog para lalong maging maliwanag ang ating mga pag-usap ngayong umaga, na pinagtibay naman at kinonfirm ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa MBB. Mabuting balita, salin ng Generics Pharmacy. Mateo 22, talatang 37 hanggang sa 40. Ganito pong sinasabi. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan, Hudyo, ang nagtanong kay Jesus upang subukan ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Dagdag ko na yung sa Marco, at ng buong kalakasan. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. On these two commandments hang all the laws of Moses and all the prophets. Yan po ang sinasabi niya sa English. Kaya napakaganda po ng ating pag-aaral sa umagang ito at nakita ko ngayon lang natin tinalakay itong bahaging ito na itinuturo at iniuutos sa atin ng Diyos mismo. In fact, iniuutos niya ito sa lahat ng tao, una sa mga Hudyo, mananampalataya man at hindi. At ngayon, in-affirm ng Panginoong Hesus sa atin, lalo na sa mga mananampalataya, ang kahalagaan ng utos na ito. Meron po akong 4 na puntos na naniniwala ako sufficiently na cover ko ang ibig sabihin talaga ng Panginoon dito. Kung anong ibig niya sabihin sa atin, kung anong ibig niyang ituro rito sa kautosang ito. Ang una, makikita po natin dito
Mandato ng Panginoon ito. Utos na ito. The mandate of this love. Sinasagot po niya ito ng the answer. It answers the who. Sino ang nag-utos? Sino ang ating iibigin? Maliwanag po rito, sinasabi ng Diyos. Siya mismo, ang Diyos, sa Deuteronomy 6:5, dito inappear ng Panginoon at inuutos din niya ito sa mga tao ngayon, lalo na sa ating mga mananampalataya. The command came from God Himself, given to His people through His servant Moses, and affirmed by the Lord Jesus, our Savior. Kaya nga, therefore, ang utos na ito, ang mandatong ito, ang decree ito, ang instruction na ito, ang command na ito, matatawag nating isa divine order or a royal command, a royal commandment, command ng hari. That must be obeyed. Sinasabi po niya sa English, sa Tagalog hindi eh. Ang sinasabi siya English, ang sabi niya, you must. Pag nakikita natin salitang must na yan, you must obey. Wala po tayong alternative dito, wala tayong choice dito. You must obey or disobey and bear the consequences. Yan po. The mandate to love came from the Lord Himself, affirmed by the Lord Jesus Christ. Doon nga po sa Deuteronomy 6:5, ang sabi niya, the Lord is one. Yahweh, there is no other. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dinagdagan pa ng Panginoon, with all your strength, dito sa Mark 12. You must love the Lord your God. It must be obeyed because God has ordered it, has commanded it, has decreed it. Decree. Parang Marcos decree nung panahon ng martial law. Hindi ka pwedeng hindi masumunod dyan. Ordered by God and for our own good. Naalala ko po, nabanggit ko na ito sa inyo. Nawala yung akin. Yun. Nung ROTC namin, ang experience ko po doon sa Moralia Intramuros. Kasi kinuha ko dyan ang aking ROTC. Doon sa Intramuros. ROTC kasi ang binibigay nila, doon ako naka-enroll. Isang araw, linggo. Pag linggo nag-ROTC kami eh. Alas 7 pa nandun ka na, nakabilad sa maghapon, talahib. At nakatayo ako kasi akong pinagmando doon sa harapan bago pumasok sa likuran. Ang daming mga malalaking matataas na damurian. Hindi mo nakikita yung mga nagdi-drill. Pero ako nasa labas, yung gasgas na maaaring daanan ng mga tao at ng mga sakyan ay konting gasgas lang. Doon ka maaaring dumaan at sa loob, maraming bakanting lote ron, damuhan, talahib. Dumating nung alas 12 na, dumating yung isang major. Pinagdadrive siya ng kanyang driver. Ang sabi niya sa akin, lumapit sa akin. Sabi niya, saan sila? Yung mga nagde-drill. Sir, nandiyan po sa labas. Nag-stand at attention ako. Pwede sipol-sipol na ako. Malapit na lamang alas 12. Bumalik. Nung pagbalik niya, after a couple of minutes, sabi niya, Manansala, lumapit sa akin. Tinitingnan niya yung tsapa ko sa harap. Manansala, come close. What did you do? Nung una kami dumaan dito, I stand at attention, sir. Sabi ko, that is not enough. Give me 1,000. Salute. Bilangin mo ng malakas. Bilang ako, nung magwa 100 na, that's enough. Sabi niya, you learn your lesson, Manansala. Wala kang magagawa riyan, mga kapatid. Sumunod ka talaga riyan. Minsan, nandun kami sa campus ng Mapua. Mapua ko kinuha yung aking ROTC. Hindi ako doon nag-aral. Merong isang lieutenant. Napakalaki ang katawan tinalapit niya ako. Pahinga lang kami ng sandali, snack. Halika, sabi niya, apit ka. Bili mo ako sigarilyo. Mabuti 4 na piraso lang. Hindi ako maalis, hinihintay kong pera. What are you waiting for? Manansala, sabi niya, double time. Takbo ako. Ang ibig sabihin, pati yung pera, akin yan. Pero wala kang magagawa. Ganun po. Ang Panginoon lalo na sabi niya, this is a command. Wala kang option diyan. You have to obey. Obey of the Lord dito sa atin. Yan. The mandate, the decree, the order, it has to be obeyed. It came from the Lord, it came from Yahweh, and affirmed
came from the Lord Jesus Christ also. Yan po ang nakikita natin. Mismong siya, inutos niya ito. Maraming nag-uutos sa atin mga boss natin. Nag-uutos sa atin mga magulang natin, mga kuya natin. Sinusunod natin. Dito, how much more? Hindi po natin pinag-uusapan ng kaligtasan dito. Of course, alam natin, kahit na i-obey mo yan, hindi mo naman talaga ma-obey lahat ng mga utos eh. Pero sinasabi niya rito, pag na-obey mo yan, loving the Lord and loving one another, loving other people, sabi niya, na sumunod mong kautusan. Alam natin, walang nakasunod yan. Pero sa atin, sa ngayon, dahil sa faith natin sa Lord Jesus, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos at dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siyang unang umibig, nagkaroon tayo ng kalakasan, nagkaroon tayo ng biyaya at tinatahanan tayo ng Banal na Espiritu Santo, ay magagawa po natin ito. Tingnan naman natin ang susunod na puntos ko. Hindi lamang po'y mandate of this love, the measure of this love, ang sukatan ng pag-ibig na ito. Hindi po niya binigay sa atin, basta ibigin mo ko. Mamaya makikita natin, sino bang pwedeng mag-utos sa ating ibigin mo ko. Di ba na-air niyan? Pero mamaya makikita natin. Pero dito, the measure of this love. Ito, tinutugon niya the answer how. Yung question na how, tinutugon po niya rito. God orders us to love Him, but how? Ang sabi po niya, with all your heart. You must love me with all your heart. Nothing less. The heart speaks of our emotional nature. It is the center of our being. The central hub of our personhood. Naus yung hub ngayon yung sentro. Yung ating personality, nandyan yan. The emotional nature ng ating pagkatao. The heart. Nandito ng lahat sa puso natin. Kaya pag ang puso natin ay nadali, delikado tayo. Ako po, 22 years ago, nabuksan ang puso ko . Kaya sabi ng Panginoon, ang puso madaya. Sinong nakakaalam, sabi ni Jeremiah. Kaya nung mabuksan ang puso ko, silipin mo na, Dok, ang puso ko. Sabi, linisin na natin. Of course, ang malilinis nila ron, physical na linis lamang. Ang pwedeng maglinis ng puso natin, ang Panginoong Diyos lamang. Ang Panginoong Hesus. Nagpapatawad ng kasalanan. With all your heart. Pangalawa, sabi niya, binanggit din po niya rito, the measure dito, with all our soul, nothing less. The soul speaks of our volitional nature. The volition, the exercise of the will. The one that connects with God, the will. Yan ang sinasabi niya, ibigin mo ko ng buong kaluluwa mo. The exercise of the will, a choice or decision made by the will. So dito, sinasabi rito, talagang sinasadya natin yang ibigin ng Panginoon. It must be talagang sadyang pag-ibig yan. Intentional yan. Hindi lamang yung puso natin emotional, intentional pa rin ito. Ang pangatlo, sabi niya, you must love the Lord with all your mind, nothing less. Ang isip natin, ito ang intellectual nature natin. Pinag-isip-isipan niya na iibigin natin Panginoon. Tinimbang-timbang natin yan. Pero nag-decide pa rin tayo dahil utos sa atin yan. Kahit na mahirap yan. Ibigin natin siya above all else. Pag sinasabi natin, pinakamamahal natin ang asawa natin, mali po yan. Pag sinasabi natin yung bunso natin ang pinakamamahal natin, mali po yan. Pag sinasabi natin ang passbook natin ang pinakamamahal natin, hindi po tama yan. Pag sinasabi natin ang bunso natin o ang ating karir, no matter how good yung ating employment is, hindi po tama yan. Ang Diyos ang dapat nating ibigin above all else, no more, no less. Nothing less than that. Makikita natin mamaya kung bakit. We have to love our Lord with all our mind. The mind speaks of our intellectual nature. Talagang tinimpla-timpla natin yan. Pinag-isipan natin yan, dinicide natin yan, iibigin natin yan, pagkatapos na timbang-timbang natin yan, Diyos pa rin ang dapat nating ibigin, pangunahin, walang iba. Higit sa lahat. Pangatlo, pangapat, di po binabanggit sa Mateo, pero dun sa Lucas, binabanggit niya yan. With all our strength, ng lahat ng kalakasan natin,
Sabi natin, ibibigay natin ang ating kalakasan kung kani-kanino. Pero dito sabi niya, nothing less. The strength is our physical nature. Yung Idilyn Diaz natin na nagbuhat ng kanyang gold winning doon sa recent Olympics sa Tokyo. Yan, with all our strength. Ganyan ang pag-ibig natin sa Panginoon. Merong nangako sa kanyang minamahal. Sisimula pa lang siyang manligaw pero parang may gusto na yung babae sa kanya. Sabi niya talagang sa linggo, sabi niya, makikita mo. Pupunta ako riyan. Kahit ilang bundok tatawirin ko, makita lang kita. Kahit ilang ilog, sabi, lalawin ko. Tandaan mo yan sa linggo. Pag hindi umulan, nandyan ako. Yan, hindi po ganon. Ito totohanan ito. So, ibigin natin ng buong puso, ng buong kaluluwa natin, ng buong pag-iisip natin, at ng buong kalakasan ng Panginoon. Nothing less. That is the measure of the love He demands from us. Now, sabi ko kanina, pwede ba natin i-demand yan sa ating asawa? Ibigin mo ako ng higit sa lahat. Of course, nahihiyan tayo sabihin niya, hindi naman pwede talaga yun, nakakaya naman. Siya rin naman hindi niya pwedeng gawin yan. We don't demand love. We earn it. Pero ang Diyos, selfish ba siya rito sa kanyang ginagawang ito? Hindi po. Makikita rin natin mamaya kung bakit. Siya dinidemand niya. We have to love Him and to love Him according to that measure na binanggit niya with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. Dito sa pangatlo, the merit of this love. Ano ba ang karapatan ng Diyos na i-demanda niya sa atin? Ano bang karapatan i-decree niya sa atin? Anong karapatan ng Diyos na utusan tayong mahalin natin siya higit sa lahat? Dito sinasagot niya, why? This answers the question on why. Bakit natin iibigin ang Diyos? Kayo, sa palagay ninyo, tama lang yan, pero bakit? Yes, because He is the one and only God. He is a jealous God. He is our Creator, the Creator of the heaven and the earth and all that is in them. Ang siyang lumikha, ang siyang nagsusustain sa atin. Pag binunot niya yung oxygen na nasa atin ngayon, palagay mo anong mangyayari sa atin. Lahat ng mga inabot ng COVID, oxygen ang problema. Eh kung aalisin niya yung oxygen sa mundo, walang COVID-19. In 19 seconds, wala pang 19 seconds, tapos ang buong mundo, ang kanyang populasyon. Pero ang Panginoong Diyos mula ng kanyang likayin yan. Ang sustento niya kahit na pinag-uusapan natin ang common grace kanina and few weeks ago ay talagang sagana. He is our creator, our protector, our provider and sustainer. He is the only one who gave us Jesus, our Savior. Hindi pa nagtapos doon. And the more reason why we must love Him. Basahin ko po yung, makibukas kayo sa akin kung meron kayong Deuteronomio para makita natin ang pinagmulan nito. Deuteronomio 6 hanggang 9. Ang sabi po niya rito, yung walang hindi makapagbukas, pwede kayong makinig, Tagalog naman ito. Ang pangunahing utos. Ito ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, sabi ni Moises, tungkol, sabi niya ng Diyos, na siya ninyong asusundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa inyong mga susunod na mga salit-saling lahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy sasagana kayo at dadami ang inyong mga lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos na inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ang Diyos ng tanging Yahweh lamang. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan
sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa inyong pagbangon, sa inyong paggising sa umaga. Ipulupot ninyo sa inyong mga kamay, wristband, bilang tanda, itali ninyo sa inyong headband, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong mga bahay at mga tarangkaan upang pagpasok at paglabas ninyo makikita ninyo. Yan po ang sinasabi niyo roon. Hindi lamang tubig, mga balon na hindi niyo inukay, sasampa na lamang kayo. Alam po ba ninyo, ito physical land, the land of Israel. Yung ating sasampahang tahanan na inyahanda ng Panginoon higit dyan. Hindi na natin kailangan ng balon doon. Ang balon doon sa langit ay ang Panginoong Hesus. Sagana yan sa lahat ng bagay at doon hindi na pwedeng walled cities sapagkat hindi pwedeng makapasok doon ang masama. Higit pa roon ang pangako niya sa atin. Kaya the merit of His love is, He is our God, a jealous God. He commands us to love Him above all else. With all our heart, with all our soul, love yourself. Protector, provider, sustainer, at siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. So ano makikita natin dito? Talagang may karapatan siyang hingin sa atin yan. The merit of His love, the measure of His love, the mandate of His love. Ang pangapat po, itong uling puntos ko, the model of this love. Hindi po tayo iniwan. Kahit na inutos na niyang apat na ito ang sukatan na dapat ninyong gawin ng pag-ibig bilang pag-ibig niyo sa akin. Binigyan pa tayo ng isang demonstration, hindi ng isang modelo na hindi tayo talagang masasabi natin paano. Hindi natin masasabi natin ganito lang ang ibig natin sa Diyos. Hindi. Binigay niya itong modelo sa atin. Sinong modelo natin? God Himself, Christ Himself. Alam po ba ninyo, that chief aim, ang pinakapangunaing obligasyon ng tao sa kanyang pagkalika ay ibigin ang kanyang Diyos na manlilika. That is the chief aim. While maganda yung go ye and preach the gospel to all people, great commandment yan. Pero higher than that, this is the highest chief. This is the chief aim of man sa kanyang existence. Ibigin niya ang Diyos na lumikha sa kanya. The love, to love God is the chief aim of man's existence. God is to have the supreme place in man's life. No other love can be allowed to rival yung love natin dapat sa Diyos. Hindi pwedeng may karibal yan. Karibal. Mga pelikulang narinig natin dyan. Sila magre-rival sila pero ang Diyos ayaw niya ng karibal. Let that sink in our heart. God modeled love. Alam po ninyo paano niyang minodel yan? He modeled it in creation and He modeled it in redemption. Meron pa bang highest model than that? Wow! In creation, nung likayin niya ang lahat ng bagay na kailangan ng tao at nung matapos na yan, likayin niya si Adan, ang ating lolo. Kumpleto na. Pero nakita niya si Adan, sabi niya, ikaw, magsawa ka riyan hanggang gusto mo, mama, walang magnanakaw dyan, walang salbahe dyan, walang pollution dyan. Lahat ng mga hayop na yan, kung gusto mo, sabi niya, mamitas ka riyan, maligo ka riyan. Naku, napakasarap ng kwan, walang polio, walang anumang domino. Pero nakita niya si Adan, pinagmamasdan ng Diyos, araw-araw pinagmamasdan niya yung kanyang nilikhang mula sa labok, kamukha niyang nilikha niya sa kanyang wangis.
Malungkot pa rin si Adan. Bigyan mo ng pangalan ng mga lahat ng hayop. Sabi, bigyan niya ng pangalan lahat ng baka. Ito, lahat ng isda, lahat ng mga gumagapang nagkapangalan. Napakarunong. Kasi perfect in creation. Walang makakagawa niyan. Tayo nga, sabi ko nga magbigay ka ng 20 klaseng hayop, baka mahirapan ka pa. Siya, pinangalanan niya yan. Pusa lang kung ilang klaseng pusa Si Abigail yan, masasabi niya kung ilang klaseng pusa na, pero siguro wala pa sa kalahati. Yung aso lang, chichu. Yan lang chu, chu. Ginagano lang namin yan. Sinasabi nila may chichu. Kami ang sabi namin, chu. Pagka pinapaalis namin yan Ba't ginawa nilang pangalan ng aso yan? Chichu. Yan. Malungkot si Adan. Ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, hindi siya pumapayag na malungkot ang kanyang nilikha. Isang araw, pinatulog niya ng maimbing na pagkatulog at kinuha siya ng isang tadyang. Nung magising si Adan, nakita niya yung kanyang katabi. Kamukha niya, sabi niya, this is the blood of my blood and flesh of my flesh. Kamukha niya, kaya pinangalanan niya, sabi niya, tawagin siyang Eva. Ang problema, nag-iba. Nung dalhin na sila sa Garden of Eden, isa lamang ang bawal. Sabi niya, lahat ng mga punong kahoy dyan, lahat ng mga aratilis, bayabas dyan, lahat ng kamatsilis dyan, lahat ng ubas at mansanas, lahat ng mga prutas, pwede kayong tumikim dyan, kumain kayo, magpakasawa kayo riyan. Huwag lang yung kakainin itong nasa gitnang ito ng balubad. Huwag niyong kakainin yan. Ano ba yung tawag niya sa balubad sa English? Pero pag kumain ka riyan, sabi niya, walang pagsalang mamamatay kayo. Ay, yan pa ang pinili ni Eva. Nag-iba Ang perfect ang pagkagawa niyan Ang Panginoon, magkasala sila. Ang pag-ibig niya lalong nag-manifest. Dinemonstrate niya yung pag-ibig niya. Inahanap niya sila, nasaan kayo? Nagtatago na kasi nahihiya ng mga walang hiya. Nagtakip sila ng mga punong, mga dahon ng nakikita natin dahon ngayon ng malapad na lamang dahon ng banana banana leaves pero sa noon ang maraming mga dahon na malalapad, tinakip nila sa kanilang katawan yan kasi nagkakahiyaan na sila. Pero ang Diyos hindi pumapayag. Pumatay siya ng hayop at yung balat ng hayop ibinalot sa kanila at pinaalis sila sa garden. Sabi niya baka kumain sila ng bunga ng buhay at they will forever live in a state of death, separated from God. Hindi pumapayag ang Diyos, doon kayo. Sabi niya. Maganda pa rin yung lugar. At naglagay siya ng isang, sabi niya, anghel na umiikot ang patalim 24 hours, 7 hours. 7 days a week. Hindi sila pwedeng pumasok doon. Doon pa lamang nakikita na natin, nagpatay ng hayop upang sapagkat dugo ang covering niyan, dugo ang panlinis niyan. Yung pala nagsisimbolize na ng gagawin doon sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos na nga po siya, sabi niya, dahil ikaw, sabi niya ginawa mo yan, gagapang ka sa iyong tiyan. At sabi niya, magkakaalit kayo ng babae at ang kanyang lahi, sabi niya, siyang dudurog sa iyong sakong at ang lahi mo, dudurugin kanya sa ang ulo mo. He was looking already to that many years before. In creation, He demonstrated this love. Bakit hindi naman natin, wala siyang karapatan, wala siyang merit ba yung utusan niya tayong ibigin natin siya? The greatest demonstration of love, binabanggit niya sa New Testament, sabi niya, greater love has no one done this than for one to die for his friends. I call you friends. Tawag ko sa inyo mga kaibigan sapagkat ang mga kaibigan, sabi niya, alam ang ginagawa ng amo. Hindi ko na kayo tinatawag ng mga alipin. Hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanilang amo, pero kayo mga kaibigan. Sabi niya, God demonstrate His own love toward us. Sabi ng 5:8 ng Roma. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, samantalang tayo mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Wow, what a demonstration. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sinong gagawa niyan, mga kapatid? So ito ang kanyang demonstration. God showed us His great love by sending Christ to die for us while we were yet sinners.
What a demonstration. There is no greater love than this. Napakaraming mga talata yan. Ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ni John sa kanyang mga epistle, sabi niya, siyang unang umibig sa atin, kaya tayo nakakaibig sa kanya. Kung sinasabi natin, niibig natin ng Diyos, di natin maibigan kasi yun, sumunod na mga talata, bagamat hindi na yun ang tema natin. Pinakikita natin ang pag-ibig sa Diyos, pamagitan ng pag-ibig natin sa mga kapatiran. On this too, sabi niya, this is the basis of all the laws. Ang basihan ng lahat ng kautusan ni Moises at ang lahat ng mga sinabi ng mga propeta, itong dalawang ito. Love the Lord your God. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your might. And the other one, sabi niya, second. Kausap niya kasi yung Pariseo. Nakita natin yung binasa ko kanina. Nung yung mga Saduseo na tinutokso ng Panginoon, hindi naniniwala sa resurrection yan. Nakita ng mga Pariseo, blankado yung mga Saduseong yon. Sila naman, itatrap niya ang Panginoon. Alam po ba ninyo ang sagot ng Panginoon? Nung sabi niya yan. Sumagot din yung chief ng kanilang debating team. Yung kanilang ng Pariseo. Tama po sinabi nyo. Sabi niya, tama pong sinabi nyo. Wala nang higit pang dakila kaysa utos na yan. Naibigin ng tao ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong kalakasan at ang pangalawa, ibigin ang kanyang kapwa, gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka na malayo sa langit. Hindi ka palang malayo. Mantakin mong pribilehiyong meron tayo. Hindi pwedeng sabihin na ng Panginoon sa atin niya sapagkat kinilala natin siya tagapagligtas ng ating buhay. Kaya hindi na mahirap ibigin ng Panginoong Diyos. Napakita niya yan sa paglalang, napakita niya yan sa redemption at binigay niya sa atin yan. Dinemonstrate niya yan. Binigyan pa tayo ng kanyang salita, binigyan pa tayo ng kanyang banal na Espiritu Santo na makakayanan na natin yan. Love the Lord your God with all your heart. You must. It is a must that we love the Lord. The mandate of this love, a command from God that has to be obeyed. The measure of this love, with all our being, heart, soul, mind, and strength. And the merit of this God deserves all our love because of who He is and what He did for us. He deserved. And the model of this love, God Himself, the Lord Jesus Christ Himself, in creation and in redemption. Therefore, our appropriate response, ang nararapat nating tugon sa utos na yan ng Panginoon, is to love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. No less. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Nawa, gawin po natin yan, ibigin natin ng Diyos. Higit sa lahat. God bless us all.